natin. Salamat po uli at araw uli ng Friday. Tayo po ay meron pong live streaming. Meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po lahat, tayo po muna ay dumako sa Panginoon sa pananalangin. Let us pray. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat uli sa inyo pong kahabagan at biyaya ngayong pong hapon. At meron uli kami pag-aaral through live streaming. Dalangin po namin o Diyos ang inyo pong pangunguna sa bawat isa, bawat pamilya, bawat individual. Na sa gabing ito, Panginoon, ay makasama po namin sa aming pong pag-aaral. Para sa kami na inyo pong Espiritong Banal sa magturo, magbigay po sa amin ang kaunawaan ng inyong salita. Pangunahan niyo po, Panginoon, at bayan, ingatan ng bawat isa. Saway niyo po na magawa ng kaaway upang kami po ay malaya na pumuri at magpasalamat po sa inyo. At aming din pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang aming pong live streaming, aming internet, mga gadgets na aming ginagamit, upang ito po'y maging daluyan po ng pagpapala ng inyong salita. Panginoon, amin po pinagkakatiwala sa inyong gabi ito. Maasa kami, Panginoon, na patuloy po na lalakas sa pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. At kami po ay magmamatyo bilang mga mananampalataya sa aming pag-aaral ngayong gabi. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po imamit sa Panginoon. Song number 49, I know whom I have believed. I know whom I have believed, song number 49. If you have your songbook with you, sa inyo pong kanya-kanyang tahanan, tayo po ay makiisa sa ating pong pag-awit ng mga awitin po na ito bago tayo mag-aaral. I know whom I have believed. Tayo po imamit sa Panginoon. Sing the first verse now. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, nor why unworthy Christ in love redeemed before His throne. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Third verse. I know not how that Spirit's book convicting men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith within. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the vale with Him, or meet Him in the air. Chorus now. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Salamat po sa awitin po na yan, ano? Nagsasabi, ano, I have believed and I am persuaded. Kapag may sa tao po ay sumampalataya, ay nais po ng Panginoon na siya po ay mayroong pagsunod. Pag-aalakan po ng Panginoon na makita po kanyang mga anak
na hindi po nananatili sa kalagayan po na po sa atin siya ng Panginoon. Meron po bago sa buhay. Amen? Another song. Awitin po natin song number 34, A Shelter in a Time of Storm. A Shelter in a Time of Storm. Awitin po natin to sa panahon ng tag-init. A Shelter in a Time of Storm. Song number 34 sa ating songbook. Sing the first verse now. The Lord our rock, in Him we hide, a shelter in a time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in a time of storm. No fears of alarm, no foes of fright, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. Raging storms may round us be, a shelter in a time of storm. We'll never leave our sacred faith, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in a time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. Bago po tayo patuloy ng awit, ay kaganapan po natin na ating batiin, ating pumapatiran at diriwang po ng kalangkarawan ngayong pong buwan ng Marso. Opo, ngayon po ay first Friday of the month of March. Marso na po ngayon. At ating pong binabati yung ating pumapatiran, mga kapatid, sa pananampalataya na magdiriwang na kanilang mga kaarawan. Ito po ay sila, Brother Gio, March 5, Ian, March 6, Justin, Bilaro, March 17, si Joyce, March 21, Brother Maximo Popoy, March 26, si Stephen, March 25. Meron po kayong alam na mga kapatiran po natin na may birthday po ngayong buwan ng March, especially mga bago po natin na Martin, ipagbigay alam nyo lang po sa atin para po may include po natin sa ating pong March birthday celebrant na binabati po natin ng isang buwan. Okay, so okay po may birthday ngayong buwan ng March at hindi po kayo nabanggit, hindi ko nabanggit o hindi nababanggit, sabihin nyo agad para mabati po natin kayo. So every time na meron po tayong pananampakan ay kayo po ay napabati recognize po yung birthday. Kaya anniversaries, meron pong mga nanay tatay natin na magdiriwang ngayon pong buwan ng Marso sa kanilang pong anniversary ng kanilang kasal ay pagbigay ay alam niyo lang po para may recognize po natin dito. Amen? And also, atin pong
ini-encourage ko ang bawat isa na patuloy makapakinig po ng ating live streaming. Every Friday, Sunday morning, Sunday afternoon, hindi pa po nagbabago yung schedule po natin. And also please, pray po natin na ating target, hopefully by next quarter, ay may start na huli natin yung Sunday afternoon, prayer meeting, nagsama-sama, establish po natin yan. And also Sunday school. So bago po mag-pandemic, meron tayong dalawang division. Meron tayong Sunday school lesson, na kung saan may division of classes, then later on may morning service po dati na sama-sama din sa ating pinaka-main auditorium. Parang daming auditorium. So, panalangin po natin may balik po natin sa regular po na programa po na ating church services, yung ating pong pananambahan. And also, this coming Sunday afternoon, 2 o'clock, yung pong ating young people's fellowship. Tuloy po yan. And may mga games po yan, siyempre may lesson, meron po mga ilang mga iba't ibang mga activities po yan. And also this coming Sunday, 8 hanggang 11 yung ating time. Just one service, start po ay 8, tapos matatapos ang 11. Then later on, konting kainan, so gano'n po. So kayo po ay nag-i-invite, tayo po nag-i-invite ng ating po mga kaibigan na dumalo this coming Sunday. Wala akong problema, kasi sama-sama pa na ng bakat, okay na po sa ibang lugar, 100% na nga po sakay ng jeep, ng buses. So imagine niyo, so salamat sa Panginoon, answer prayer po yung para sa atin, amen? Na yung pong pandemic ay unti-unti na pong natatapos, at nagkakaroon na po uli ng back to normal na sitwasyon. And also please pray also for Brother Noel, na siya ay makapanambahan na uli. At saka yung mga oldies po natin, hindi na nakakadalo, sila po ay makatin uli. So panalangin po natin, pagaling nga kay Brother Noel, tuloy sinasama ka namin sa prayer, kapatid, and umasa tayo na Panginoon, bibigyan ka ng kalakasan, kagalingan mula sa Kanya. And also, panalangin din natin yung ilang po mga dapat ipag-pray po natin, church property, house of worship, supporting members, pray po natin yung mga bagay po niyan, yung mga newly attendance po natin, sama natin sa prayer. Meron tayong mga bagong individual na tumadalo, sama natin sa prayer, and more to come. Panalangin po natin na mapuno rin ang ating bahay-sambahan. At magkaroon tayo ulit ng every week na bisita na hindi lang po atin na one time, kundi mananatili, lalago sa Panginoon, siyempre makakilala sa Panginoon, lalago. At yung baptism po natin, schedule po natin, pag-pray po natin, ang ating baptistry, panalangin po natin yan. Sana every month meron tayong baptism, kagaya ng nakaraang buwan, meron tayong 3 baptism. So, kagalakan po natin na makita mga mananampalataya, mga tao pong naligtas, na sila po ay sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Amen? So, yun po yung mga bagay nila, sasama natin lagi sa prayer. Every Friday, alam natin ang Friday natin na pananambahan ay prayer meeting. So, most likely, pag natapos po itong pandemic ito, sana by April, ay magkatuloy tayo ng Friday prayer meeting. Hindi po nakakadalo dahil meron po mga trabaho, kaya makadalo ng Sunday evening. So, ito yung pagkakataon na pwede kayo makadalo ng prayer meeting. Friday po yan. So, panalangin po natin, yung po mga nagtatrabaho, panalangin po natin na sila po ay mabigyan ng schedule na Sunday na day off. Para sila po ay maka-attend lagi. Panalangin po natin si Ella, Mateso, si Patricia, panalangin po natin sila na sila po ay makakaroon ng day off na Sunday para sila po ay nakakadalo po sa atin. Karoon sila ng Sunday na day off. Si Brother Herbert, pray po natin na sana maging Sunday na po yung day off niya para siya po ay nakakasama ng kanyang pamilya na nakakadalo. Amen? So panalangin din natin yung mga taga-Muhon. Kanina, isang araw nakita ko diyan, bakuna. Panalangin po natin na sila po ay makabalik ulit. Yung mga young people po natin doon sa area po na yun ay patuloy sama natin sa prayer. So yung mga ministry po natin sa mga bata, i-pray po natin
o sila po ay ano po natin, mabalikan po natin. Amen? So, panalangin din natin, yung kung mga services po nito. Okay, so yun po yung mga dapat pag-pray, missionaries, pag-pray po natin, yung mga missionaries po natin sinusuportahan. So, another month, ngayon po ay Marso na, so I will be sending another set of mission supports para po sa mga missionary. Ang ginagawa nga natin ay bi-monthly, ibig sabihin every 2 months. So, updated po tayo sa lahat po ng mga missionary ng ating sinusuportahan. So, kung March na to, kung month na to, ay magpapadala ulit tayo ng tig 1,000 good for the months of March and April. So, panalangin po natin yan. Salamat sa Panginoon sapagkat by His grace, we are able to send supports na hindi naman po nakukulang. Salamat po sa inyong katapatan, sa ating katapatan, sa ating pagkakaloob. Siyempre, hindi lang naman tayo nagkakaloob para sa support, sa mission support ng mission, but also please pray for our regular offerings. Yung tithes and offerings po natin, sinasama po natin sa prayer. Doon po tayo pagpapalain ng Panginoon as an individual. Pagka tayo nagbibigay sa mission, pinagpapala po ang church as a corporate body. Pagka tayo po nagbibigay ng tithes and offerings po natin as an individual, nandun ang blessing ng Panginoon. Amen? So, ganun po yun. Kaya, sama natin sa prayer po yan. Huwag nating pagsasamahin, huwag nating kukunin yung ating tithes and offerings para sa ating pong mission, bigay sa mission. Bukod po sa mission, bukod yun sa tithes and offerings po natin para tayo po i-bless ng Panginoon. Amen? So, panalangin po natin yung mga bagay po na yan. Tayo po ay muling ahawin sa Panginoon. Awitin po natin si Jesus ang kaibigang tapat. Song number 34, What a Friend We Have in Jesus. Song number 34, Tagalog na awitin. I hope isa po kayo sa pag-awit. Unang stroke ating witin. Si Jesus ang kaibigan, matapat kailan pa man, tayo ay tinutulungan at pinapagnubayan. Kahit daming lumbay at hirap na ating dinaranas, bakit di natin ilagak sa Kanya lahat-lahat? May pasubok ba sa buhay at salang pinapasan? Ay huwag man lulupay-pay sa Diyos natin isa-isay. Ang si Kristo'y walang katulad, nakaramay sa hirap. Sa Kanya tayo tumawag upang tayo'y maligtas. Tayo ba ay may pasanin at mga suliranin? Sa Diyos natin idalangin at tayo'y aaliwin. Kaibigan may lumimot, sa Diyos natin idulog. Kay Jesus tayo pasakop at laging magpakupo. Salamat po sa awitin na yan, na nagsasabi po sa atin na tunay po na meron tayong dakilang kaibigan na nagmamahal po sa atin. Sabi po ng Bible,
pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig po sa atin na habang tayo po ay makasalanan, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, no, para po sa ating makasalanan. No, Romans chapter 5 verse 8. Amen? Ano? Kaya nga po, ang sabi ng Biblia ay we love Him because He first loved us. Amen. Minahal natin ang Diyos sapagkat una po siyang nagmahal po sa atin. Kaya yun po yung napakahalagang aspeto pag pinag-usapan po yung pag-ibig. Sa pong awitin, grace greater than all our sins. 260, bago mo tayo dumako sa ating pong pag-aaral po ngayong gabi. Amen? So another song, grace greater than all our sin. Song number 260 sa ating pong songbook. Sing the first verse now. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace there is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. This infinite, much less grace,
paborito ko pong awit na grace greater than all our sins. Amen? Tunay nga po ang biyaya po ng Panginoon ay higit pa sa ating mga sala. Amen? It is only by the grace of God na tayo po ay ginagamit po ng Panginoon upang i-execute ang kanyang pugno. Amen? Kaya nga po, sa biyaya tayo po ay nagre-rely araw-araw. Umpisa na tayo po ay naligtas. Sabi po ng Biblia sa aklat ng Efeso, for by grace are you saved through your faith. Sa biyaya, ikaw ay naligtas dahil lang sa iyong pananampalataya kay Kristo. Amen? Hindi ko sa gawa na walang sino ang pwede po magmayabang po sa atin. Hindi po sa atin anumang bagay na meron po tayo. It's only by the grace of God. Kaya nga po lahat ng mga pastor na tumatayo po sa pulpito at nagbabahagi ng salita ng Diyos, ito po ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Amen? Ganun din. Lahat po ng ating ginagawa ay pinukonsider po natin at pinamagnify po natin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po sa gabing ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. At I hope handa na po bawat isa. Amen? Now, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa 1 in chapter number 2. And this time we'll be reading verse number 7 hanggang verse number 11. Okay, as we continue our series of lesson, the love of Christ in the book of 1 John. The love of Christ in the book of 1 John. Alam natin si Apostle John ay kung tawagin po ay the Apostle of Love. At si Paul is the Apostle of Faith. And si Peter is the Apostle of Hope. So yun po yung mga naging kategory po nila by the things na ginamit sila ng Panginoon upang isulat ang dakilang mensahe po ng Panginoon. Amen? So ngayon po ay tatalakayin po natin na yung character traits of the believer. Character traits of the believer. Sa lesson number 4 po natin. Ito po ay matatagpuan doon po sa 1 John chapter number 2, verse 7 hanggang verse 11. So doon nakaraang pag-aaral sa lesson number 3 ay tinalakay po natin yung verse 1 to 6 ng chapter 2. Now we are in chapter 2 still and nasa verse 7 hanggang 11 yung atin hong tatalakayin. Amen? So I hope by this time ay bukas na po yung mga Biblia as we read it all. We must read it all together. Verse number 7 hanggang 11. Okay? So basahin po natin. Okay? Ready? Begin. First in chapter 2, verse 7 to 11. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye have had from the beginning, the old commandment in the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you. Because darkness is past, and the true light now shineth. He that saith he is in the light, and hated his brother, is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hated his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. So, palain na nga po ang pagkabasa ng kanyang salita, natin pong tatalakayin, pag-aaralan po ngayong gabi. Again, title po ng ating lesson number 4 ay character traits of the believer. If you are a believer right now, o ikaw ay nanonood at ikaw is isang mananampalataya ng tunay, ay itong lesson na ito ay magiging pakinabang sa iyo, maiintindihan mo. Kung ikaw naman ay bago po namin na nakikinig at ikaw ay inimbitahan ng ating mga kapatiran upang manood at finally, nabuksan mo ang live streaming na ito, ay kagalakan din namin na maibahagi sa iyong salita ng Diyos. And hopefully, and praying, we are praying na isang araw o maaaring ngayon ay tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Yun po yung purpose kung bakit meron pong live streaming. And sa biyaya ng Panginoon, we will pray na ito pong live streaming nito kahit may isang pandemic, kahit merong regular na sama-sama pagtitipon, I hope we can do it by the grace of God na as a ministry ng ating simbahan. So, kung mayroong mga taong naghahanap ng salita ng Diyos at nais makaparinig ng salita ng Diyos,
at nais malaman o nais mahanapin ang ating simbahan, ay makikita po nila through live streaming at ma-invite po natin sila dito sa church. Amen? Ang ating pong lugar ng palambahan ay dito po sa Villa Leoncia, nasa Taclara Sur, Purok number 3. Purok 3. So, dito sa Pilar, Laguna, Philippines. 4010. O yan, kompleto na po yun. Number 0533. Ang ating pong number po ng ating pong address, present address. Pray po natin na sana po ay after the pandemic, ay yung po mga nanonood sa atin live streaming ay they could be able to be with us sa ating pong panalambahan ng sama-sama. Amen? Now, tayo pinadako na sa ating pong pag-aaral. Again, ang ating pong key verses ay nasa verse 7 and 8. Sabi ko dito, brethren, I write no new commandments unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because darkness is past and true light now shineth. Ano sinasabi ho dito ni Apostle John? Now, kung titingnan po natin sa ating introduction, meron akong inilagay po dyan sa Luke chapter 6, verse 43 hanggang 45, na dito, inire-reveal ng Panginoon sa kanyang pong pag-aaral, sa kanyang pong talambuhay, the life of Christ, ay nire-reveal niya po dito. Let's go, pumunta muna tayo sa Luke chapter number 6, from verse 43 hanggang verse 45. Okay? 43 hanggang 45. Sabi niya, for a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither that a corrupt tree bringeth forth good fruit. For every tree is known by its own fruit, for the thorns men do gather figs, nor for a bramble bush gather they grapes. A good man out of good treasure of his heart bringeth forth that which is good. An evil man out of the evil treasure in his heart bringeth forth which is evil. For the abundance of the heart, the mouth, or his mouth speaketh. So malinaw yung kategory yung binigay po ng Panginoon. It's not only a category, but also, this is the truth. Alam ng Panginoon ang ating puso. At kung ang puso po natin ay masama, ang nilalaman, natural, masama ang bibig kasi nito. Amen? So, doon nade-determine ng Panginoon kung sino talaga yung sa Kanya. Sino talaga. Nade-determine din natin ng mga mananampalataya na sense po natin kung siya po ay tunay na Kristiyano o nagpapanggap lang na Kristiyano. Kasi nakikita o lumalabas sa kanyang bibig sapagkat lahat na lumalabas sa ating bibig na ating nabibigkas nanggagaling po yan sa ating puso. Kaya hindi pwedeng magbunga yung masama ng kabutihan at hindi pwedeng magbunga yung kabutihan ng kasamaan. Sabi po ng Bible, Now, Jesus revealed the true nature of our hearts is known by the lives we live, the word we speak, and the action we perform. Kung ano meron sa ating panloob ng buhay, ay natural lamang ito po ay lalabas sa ating pagkatao. Which is true. Tama ho ba? Di ba? Ganun naman talaga yung Hindi ang Kristiyano ninais ng Panginoon na hindi maging hypocrite. Na ibig sabihin, ang ating sinasabi ganitong bagay, tapos hindi naman, iba naman ang nakikita ng tao sa atin. Okay? Yan ang nais po na makita ng Panginoon. Makita ng mga tao sa atin. Christian will be known by the life they live. It is not to say we are perfect, that we never sin. Kahit tayo dito sa lupa, hindi ho tayo magiging perfecto. Dahil nagkakasala pa rin tayo. Hindi sabihin na bagamat ipinangalandakan po natin na tayo binago ng Panginoon, hindi ibig sabihin tayo perfecto na. Amen? Wala hong perfectong tao. Again, lagi natin sinasabi, the only thing perfect in this world is the word perfect. So yun po lang. Pero tayo bilang tao, talagang dito sa lupa, nagkakasala tayo, hindi tayo perfecto. At walang perfecto sa atin. Pero nais ang Panginoon, bagamat hindi natin makukuha yung perfection dito sa lupa, ay tayo po ay merong kakayanan na sumunod sa Panginoon at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen? Yun ang nais po ng Panginoon. Kaya kahit sino sa lupa, hindi magiging perfect kasi nagkakasala tayo. But there will be evidence or evidences of our conversion. Pag sinabing evidences of our conversion, ibig sabihin talagang may makikita sa iyo kahit papano
People will notice, your relative will notice, excuse me, your neighbor will notice na mayroong pagbabago na sa buhay mo, ay kinakakilala sa Panginoon. Yun talaga ang nais ng Diyos na makita po sa atin. And by all means, yun po yung makikita po sa atin. Bakit po? Sapagkat, sabi ng Bible, kapag ang isang tao po nakilala talaga ang Panginoon sa Kristo, mayroong pagbabago. Because He is God. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos na lumikha po sa atin. Kaya lahat ng mga bagay na mali sa atin, kaya po niyang tama. Amen? Alam niya, kaya yung ating inawit kanina, what a friend we have in Jesus. Si Jesus ang kaibigan tapat. Kaibigan man ay lumimot sa iyo, iwanan ka man ng iyong kaibigan, ang iyong BBF, iwanan ka man ng iyong mga mahal sa buhay. Siya ang laging nag-aasikaso po sa iyo. Siya ay may pakailan po sa iyo. Sabi ko ng awitin, even friends forsake thee, ang Panginoon pa rin ang kadamay po natin. Sabi ng Bible, siya po ay in all our affliction, He is afflicted. Imagine mo, sabi sa Old Testament, lahat ng ating pong mga kasakitan, kadamay po siya sa ating kasakitan. Lahat ng ating pagsubok at problema, kadamay siya sa ating mga pagsubok. Kaya nga po yun ang ating pinag-aaralan, the love of Christ in the book of 1 John. Nakita po natin yung verses at itong tatalakayin. Ito po yung mga pangunahing verses. Now let's go to some of the definition of terms, or definition of word or words dito sa ating pinag-aaralan. Naging lalagyan po natin ito para makita po natin yung ibig sabihin. Yung commandment and call sa Greek, an authoritative prescription. Authoritative prescription. Alam nyo, pagka ikaw ay nagkonsulta sa isang doktor at ang iyong karamdaman ay kinakailangan bigyan ka ng mga high dose ng mga antibiotics, ay hinihingan ka ng doctor's prescription. O reseta ng doktor, hindi ka bibigyan dapat. Ayon sa batas, hindi ka bibigyan talaga ng mabibigat na, especially ng mga antibiotics na yan, hindi ka dapat bigyan ng pharmacy na yung binibilan. At kailangan hanapan ka ng prescription. Bakit po? Sapagkat some of those antibiotics ay makakasama sa iyo if taken for a long period of time. Tama? So, ibig sabihin, merong prescribed description na kung ano yung dapat lamang yung i-take. Kaya maraming tao po nagkakaroon po ng problema sa kidney, problema sa ibang internal organs po niya. Bakit? Nabubugbog po ng mga antibiotics na yan na talagang hindi naman nararapat sa kanilang i-take. Itinan niyo po ba yun? So, kaya nga po, dito, yung commandments ng Panginoon, an authoritative prescription. Yun ang ibig sabihin po ng salitang commandments or enrole sa Greek. Then stumbling, skandalo. So, maaaring ito yung pinagmulanan ng salitang scandal. Skandalon, skandalon sa Greek. Occasion to fall or offense. Occasion to fall, that's stumbling. Doon po sa Greek, skandalon. Then blinded. To follow, tuklo, sa Greek, to make obscure or total blind. Blinded. So yun ilan po sa mga definition na I hope nagiging pagpapala po sa atin every time we go to some Greek words na ito po ay nakakatulong para lalong mabigyan ng lalim kung anong isabihin ng mga bagay nito. Amen? So, now let's go sa ating home pinaka-main lesson. Dalawang bagay na nais ko pong ibahagi po sa atin out of these verses from verse number 7 hanggang verse number 11. Now, in our text, then speak of such evidence, the fruit born by believers. It reveals two characteristics that ought to be present in the life of a Christian. Ano ba yung mga character traits na dapat makita po sa ating lahat? Pag sinabing character traits, ito po yung nakikita po sa ating good quality na galing sa Panginoon. It is not human good.
Sabi ng Bible sa aklat ng Isaiah, yung human good ay filthy rags sa harapan ng Panginoon. Pag sinabing yung human good, everything na ginagawa ng isang tao na malayo sa Panginoon, hindi kilala ang Panginoon, lahat ng ginagawa niyang kabutihan ay maruming basahan sa harapan ng Panginoon. That's true. Kaya nga hindi good works ang pagpunta sa langit eh. Ang pagpunta po sa langit ay grace sa pananampalataya kay Kristo. Sa biyaya, in-extend ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan sa buhay mo at nakilala mo si Kristo. Amen? So yun po yun eh. Now, dalawang mahalagang bagay. It reveals two characteristics that ought to be present in the life of a Christian. Ito po yung tinutukoy at pinag-aaralan po ni James. Noong nakaraan, tinalakay po natin in lesson 3 na kahit anong gawin po natin, hindi tayo pupunta sa perfection sa buhay po na to. Kahit nagkakasala po rin tayo, yan ang sabi po naman ng Bible. Now, dito, tinuturo naman ni James yung character traits ng isang mananampalataya. Okay, so let's go to number 1. Our acceptance of the Scripture. Pag sinabing our acceptance of the Scripture, ikaw ba ay talagang totoong pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos? Remember, the Word of God is the basis of our true faith. Ang salita ng Diyos ang basihan ng ating tunay na pananampalataya. Apart from the Word of God, walang tunay na pananampalataya. Di ba? Sabi po sa Romans 10:17, bago natin pag-aralan, sabi ko doon, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17, ang pananampalataya na totoo, sinasabi ko ng Bible, ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, nandun talaga yung tunay na pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya nga, when we go to worship God, sabi ng Bible, the true worshipers, sabi ng Bible, ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. God is a Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. And the Word of God is the truth. Kaya nga, ang pagsamba po natin, hindi nakabase sa mga bagay na icon na nakikita po natin sa ibang simbahan, na nakabase sa salita ng Diyos at sumasamba sa Espiritu ng Panginoon. Amen? So yun po yun. Now, number 1, the acceptance of the Scripture. A genuine believer, only born again in Christ, will embrace the Scripture as the very Word of God. Tunay. Hindi peke. Ang tunay na mananampalataya lamang. Ang tunay na anak ng Diyos, sinilang na maguli, born again na mananampalataya. Ang tangi lamang pong pinanghahawakan, iyayakap na ang Scripture, ang salita ng Diyos, ang Bible na ating ginagamit, ito mismo ang salita ng Diyos. Amen? Now, hindi ibig sabihin nito na naiintindihan natin lahat, agad-agad, ang lahat ng mga bagay na nakasulat po dito. Bagkus, para sa atin, ang Biblia ay kinikilala natin na tunay na salita ng Diyos ayon kay Juan. Ibig sabihin, hindi, alam niyo, may mga taong very aggressive pagka naligtas. Some Christian are very aggressive pag naligtas. Gusto niya lang malaman kagad lahat ng katotohanan, which is true. Wala namang problema doon. Mas maganda nga ho yun. Pero, sometimes yung aggressiveness, sila po ay napoprostrate kasi hindi nila alam yung ibang mga bagay. Gusto nila matutunan agad. Hindi mo naman matututunan ng salita ng Diyos lahat ng mga bagay dito sa isang upuan. At hindi dahil ikaw ay nag-aaral ng isang linggo na tuloy-tuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin, magaling ka na. May mga tao naman gano'n. Very, very impulsive, na akala nila natutunan niya ng lahat ng bagay. Which is not true. Kahit sa buhay po natin ito, hindi mo natin kayang i-exhaust ang ating sarili sa lahat ng mga bagay na nakapaloob sa salita ng Diyos. Amen? Hindi mo kaya mapag-aralan lahat ng mga bagay tungkol sa Biblia at tungkol sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi lang po sa atin, sabi kay Pablo, preach the whole counsel of God. Lahat. Christian living, lahat, doctrines, major doctrines, minor doctrines, the ways of life, the ways of God, the life of Christ, the life of Paul, lahat. Pwede mo pag-aralan yan major doctrines, pwede mo pag-aralan lahat yan. Pero it takes time para matutunan mo lahat. Kulang pa ang buhay nito para malaman mo lahat. Sabi nga ng Panginoon, eyes have never seen nor ears heard.
yung mga bagay na hinanda ng Diyos para sa atin. So, ibig sabihin, sa buhay po nito, hindi mo kayang i-exhaust lahat o ubusin, alamin lahat ang mga bagay na nakasulat dito. Pero isang bagay lang na isang Panginoon maintindihan mo, yung kaligtasan. Kaligtasan, ano po niyan na ang salita ng Diyos, kinakailangan take it as it is, na ito ang salita ng Diyos. Na ibinigay sa atin upang malaman natin ang katotohanan at ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya nga po yun ang unang bagay, the acceptance of the Scripture. The acceptance of the Scripture. Letter A, the authority. Let's go to the authority of the Scripture. Look at verse 7. Sabi niya, brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. An old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Ano sinasabi ho dito ni Apostle John? Kasi sa panahon po nila, hindi pa naman kumpleto ang New Testament. New Testament books, hindi pa kumpleto. At ito nga, iginagamit si Juan para isulat niya ang mga bagay na nais ang Panginoon isabihin sa mga tao. Okay? So, ibig sabihin, kaya sinabi ni Apostle John dito, nirelate niya sa kanya pong mga mananampalatayang kaibigan, mananampalataya sa church, na I write no new commandments. So, ibig sabihin, wala siyang sinulat na bagong kautusan. Kasi siyang ginagamit ng Panginoon, wala siyang sinulat na bagong kautusan. Kung hindi, ito ay galing pa sa lumang kautusan. Well, what's the old commandments na sinasabi dito? The Old Testament. Remember, the Old Testament is already completed nung ang mga apostoles at ang Panginoon ay nangaral. Kompleto na eh. Amen? Kompleto na ang salita, ang lumang tipan. The Old Testament ay matagal ng daang taon nang naisulat. Kaya nga, in between the Old and the New Testament, ay daang taon na ang nakalipas. So, ibig sabihin, sabi ni Apostol Juan dito, ang aking binabahagi sa inyong kautusan ay hindi bagong kautusan. It came from the Old Testament, kasi sabi po niya dito. Kaya nga, he simply rehearsing to them the commandment given of the old from the Lord Himself. He was not asking the reader to embrace this word because he had written them, but because they are found in the Scripture, particularly the Old Testament. Binigay niya ito ng pagpapahalaga sa atin. Gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos? Okay? So, ibig sabihin, si Apostle John, sinasabi niya sa kanyang kung mga tinuturuan po dito na gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa iyo. Gaano kahalaga ang Old Testament Scripture sa iyo. Gaano kahalaga ang Old Testament commandments ng Panginoon sa iyo. Sa atin, kumpleto na ang Bible. Sabi sa Korinto, when the perfect is come, all these things shall be done away. Kapag nakumpleto na ang Bible, lahat ng mga bagay nito tapos na. Prophecy, tapos na yun eh. Okay? Pag-aaralan na lang natin, aalamin na lang natin, makikita natin sa ating panahon. Kung hindi natin makikita yung pagbabalik ng Panginoon, isabihin yung rapture, makikita pa rin natin ang ating Panginoon. Sabi ko ng Bible. Kaya dito, makikita ko natin na gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ba ay final authority ng buhay mo? Amen? Now, sabi ko ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, 2 Timothy chapter 3 verse number 16, basa niyo na po ba yung talata po na yan? Sabi ko ng Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by the inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kung babasahin niyo po yung verse 15, yung unang talata, sabi niya, from a child, you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Sino sinasabihan ni Pablo dito? Si Timoteo. Si Timoteo, umpisa, nung siya po ay nagkamulat, nagkaroon ng tamang kaisipan, nung kabataan siya, naabutan siya ng kaligtasan. Nakilala niya na ang Panginoon, si Timothy nakilala niya ng Panginoon sa panahon na siya po ay bata pa. Walang sinabi ho dito yung edad, walang sinabi ho dito, kundi sinabi ho dito yung the age ng accountability, nakilala niya ang Panginoon. Okay? Kaya sinabi po ni Pablo kay Timothy, all scripture, lahat ng mga kasulatan ay binigay, inspirasyon mula sa Diyos, ito'y pakinabang sa doktrina, to reproof,
reproof, correction, instruction, and righteousness. Iba't iba ho yan eh. Lahat na sinasabi, pinag-aralan po natin yan. Na kaya nga dito nakita natin yung authority ng Scripture. Yung authority ng Scripture, dapat maintindihan po natin. Our acceptance of the Scripture. Kinikilala mo ba ng salita ng Diyos ang authority sa buhay mo? Gano'ng kahalaga sa iyo ang salita ng Diyos? Literally, the authority of the Scripture. Nakita ko natin, may autoridad ang salita ng Diyos sa buhay mo. In Romans chapter 15, verse number 4. Again, si Pablo, sinulatan naman niya yung mga taga-Roma. At sinabi niya po dito sa Romans 15, verse number 4, sabi niya, for whatsoever things were written aforetime, sabi ko diyan, were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scripture, might have hope. Ano sinabi ko dito? Whatsoever things were written aforetime, yung mga bagay na naisulat bago pa lang tayo, ay lalangin ng Panginoon. Bago pa lamang tayo nabuhay sa mundo nito, bago pa lamang henerasyon po natin sa panahon po nito, sa century na ito, ang sabi ng Bible na isulat na upang sa ating ikatututo. For our learning, sabi ng Bible, that we through patience and hope, patience and comfort of the Scripture might have hope. So, ibig sabihin talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay talaga huyang masinsinan, masingganan, okay? At kinakailangan matutunan para tayo po ay magkaroon po ng tamang kaalaman mula sa Panginoon. Kaya ito yung unang bagay, the authority of the Scripture. Pangalawa, the application of the Scripture. Balikan po natin the application of the Scripture. Ano po sabi ng Bible sa 1 John chapter 2, verse number 8. Verse 8, again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you. Because darkness is past, sabi ko dyan, and true light is now shining. Ano sinasabi ko dito? A new commandment write unto you. The application of the Scripture. Application of the Scripture. Ano sinasabi ko dito? John was not offering something foreign to them. Ano yung sabihin po nito? He was giving them instruction consistent with the Scripture. Instruction consistent with the Scripture. Ano sinasabi po dito? Nais kasi ng Panginoon na consistently maintindihan ng mga tao ang kanyang salita. Kaya nga, ang binibigay dito ni John ay hindi yung kakaiba sa kanila. Natutunan nito sa lumang tipan, naintindihan ng lumang tipan na pangangaraw ng ating Panginoon, lumang tipan na mga aklat na isinulat sa Old Testament ng mga prophets, mga lingkod ng Panginoon sa lumang tipan. At ngayon naman, ibinabahagi din ni Juan upang maintindihan po nila na hindi ito iba sa kanila. Diba? Yung mga Hudyo, lahi ng Israel, na kung saan, sabi po ng Bible, ay simula sa pagkabata, they were trained upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Hindi na ho iba sa kanila ito eh. Kaya sabi ni John dito, wala akong sinulat na bago. May bago man ako, sabi niya dito, na again, a new commandments I write unto you, which thing is true in Him and in you. Ibig sabihin, pinapaliwanag niya ito yan yung lumang tipan, pinapaliwanag sa bagong tipan. At yung bagong tipan naman, pinapaliwanag din minsan sa lumang tipan. Ano sabihin po yun? Nung dumating ang Panginoon, sinilang sa samsaban, pinaliwanag po sa lumang tipan yun eh. Di ba? Sabi, out of the tribe of Judah, o Bethlehem Ephrata. So, ibig sabihin, pinaliwanag sa lumang tipan, yung darating na hari ng mga hari, sisilang sa samsaban, si Jesus Christ. Amen? He was bruised for our iniquity. Sa aklat ng Isaiah, pinaliwanag po doon yung paghihirap na mangyayari sa ating Panginoon. Dito po sa aklat ng Lucas ay nakayan. So, Scripture interpret other Scripture. That's the best way para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po yun. Yung aplikasyon ng salita ng Diyos sa atin. The very word that I heard from since childhood. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timoteo, from a child has known the Scripture.
Na, that you be able to be wise unto your salvation, sabi po ng Bible. Lahat ba ng bahagi ng salita ng Diyos ay tinatanggap natin? Ha? Kaya huwag po tayong maniwala sa mga taong sasabi, nakapaloob yan ng salita ng Diyos. Lahat yan salita ng Diyos. Kaya huwag tayong maniwala sa mga taong sasabi, ito ay mga salita ng Diyos. This is the word of God. Ito ay salita ng Diyos, hindi mga salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon sila ng dagdag ng mga sipi, ng mga kopya na nilalagay po na sa kanilang Biblia kasi sinasabi ng mga salita ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos. And that's it. Hindi nakapaloob ang salita ng Diyos dito. Ito mismo ang salita ng Diyos. The final authority na ibinigay ng Diyos sa atin pag pinag-usapan ng pananampalataya. Kaya lahat ba ng bahaging salita ng Diyos, tinatanggap natin. Dapat lamang. Amen? Sapagkat itong final authority natin, madaling tanggapin ang Philippians 4:19. Ano sabi mo doon? But my God shall supply all your needs. Madaling tanggapin po yun. Pero yung John 15 verse 5, sabi mo doon, sabi doon, kapag hindi tayo nakadikit sa Kanya, wala tayong magagawa. So maraming tao, yung iniisip, kaya niyang tanggapin yung sinusuplayan siya ng Diyos ang hindi niya matanggap, yung kahit wala siya sa church, akala niya mabubuhay siya na malayo sa Panginoon. Hindi niya matanggap yung John 15 verse 5. Tingin po yung John 15 verse 5. Anong sabi sa John 15 verse 5? I am the vine, ye are the branches. He that abideth, nananatili sa akin, and I in him, the same bring forth much fruit, for without me you can do nothing. Amen. So, ibig sabihin, maraming mga mananampalataya, tinatanggap lang yung 4:19 ng Philippians. Sabi niya, my God shall supply all my needs. Yes, God can supply all your needs. But the truth of the matter, kapag hindi kayo sumusunod sa Panginoon, wala kang magiging bunga. Amen. God will always provide things for you. Amen. Kahit nga sa masasama, sabi ng Bible, ang araw ay sumisikat sa masama at mabuti. Ang ulan ay sumisikat, ay bumubuho sa masama at mabuti. So, ibig sabihin, Christian or non-Christian, God will provide. Pero pag pinag-usapan yung magkakaroon ng bunga ng pagbabago sa buhay mo, kapag hindi ka nananatili sa Panginoon, kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka sumusunod sa Panginoon, you can do nothing. Amen. There will be no fruits unto holiness. There will be no fruits ng pagbabago sa buhay mo. Amen. Naintindihan niyo po ba yun? Kaya nga, yung pong authority ng Scripture, nakita natin, pangalawa, yung application ng salita ng Diyos. May aplikasyon Hindi lang basa ng basa, hindi lang pakinig ng pakinig. Ang aplikasyon ng salita ng Diyos, nagkakaroon ba ng pagbabago sa buhay mo? Amen. At magkakaroon na ng pagbabago kung hindi lang Philippians 4:19 ang tatanggapin mong salita ng Diyos. Kahit dapat ay John chapter 15 verse 5. Ye are the vine, I am the vine, ye are the branches, sabi ng Panginoon. Saan naman nakakita ng sanga na putol sa puno tapos mabubuhay pa? Wala ka naman gano'n. Diba? Kaya hindi ka mamumunga. Kaya hindi ka namumunga ngayon. At kung nais mong mamunga, manatili ka sa Panginoon. Sumunod ka sa Panginoon. Pagpahalagahan mo ang Panginoon. Now let us see the affirmation of the Scripture. Look at verse number 8. Again, a new commandments, 1 chapter 2 tayo, which things is true in Him and in you, because the darkness is past and true light now shineth. The affirmation of the Scripture. Ano ba yung affirmation na sinasabi dito? Dahil ito'y binigay sa tao, pinasulat ng Diyos sa tao, maraming tao hanggang ngayon, hindi na lumiwala sa Biblia. Because of two reasons. Ulitin ko di ba yung mga pilosofo sa panahon ng Panginoon at sa panahon natin, napakarami. Di ba? Hindi sila naniniwala sa Biblia dahil sinulat ng tao yun Tama. Sinulat ng tao para sa tao. Pero sabi ng Bible, lahat ng pagkakasulat ko na ito ay pinasiyahan ng Panginoon. God is the real author of this book. At yung mga tao, yun po ay mga sumulat lamang na pinasiyahan ng Panginoon. Sa madaling salita, dinictate ng Panginoon kung ano dapat sulat nila. Okay?
Kaya ngayon itong pinag-aaralan po natin. Now, maraming hindi naniwala. Bakit po? Lack of knowledge of the truth. Lack of knowledge of the truth. John 8:32. Ang sabi ng Bible sa aklat ng Juan, John chapter 8 please, verse number 32 and 36. Ano sabi mo doon? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ano sabi ng Panginoon? Lack of knowledge of the truth. Kaya yung mga taong hanggang ngayon hindi naniniwala sa Biblia dahil kulang sila sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Hindi pala nakikita yung katotohanan. Sabi ng Bible, John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman mo yung katotohanan, at katotohanan magpapalaya sa iyo. So, sino yung katotohanan? Verse 36. Sabi sa verse 36, sabi mo dyan, if the Son of God, if the Son, therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Who is the Son? Our Lord and Savior Jesus Christ. He is God. Amen? He is our Lord. He is not just man, He is God. Si Jesus Christ ay hindi lamang tao. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay Diyos. Any man na nagsasabing siya ay tao lamang, mali. Sapagkat malinaw, sabi ng Bible, if the Son therefore shall make you free, kung ang anak ay ginawa ka ng malaya, ikaw ay tunay ng malaya. Meron pong malaya na nakakulong? Ba? Walang ganon. Meron pong malaya na nakakulong pa rin sa relihiyon? Walang ganon. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tapos nakakulong ka pa rin sa relihiyon mo, hindi ka malaya. Hindi ka malaya. Kaya ang sabi ng Bible, para ikaw ay maging malaya at makita kang malaya, come out from among them and be separate. Say the Lord. Kaya hindi yun ang malinaw, sabi ko ng Bible. Pinakagistan mo, hindi ka malaya dun eh. Ang nagpalaya sa iyo, ang Panginoon sa Kristo. At kung ikaw'y pinalaya na ng anak, ye shall be free indeed. Verse number 36. Pero kung namumuhay ka pa ngayon na parang nakakulong ka pa rin, na ayaw kang umalis sa religion mo, bagamat ikaw ay tunay na ligtas na, you are not free. O hindi mo ginagamit ang kalayaan mo kay Kristo. And that's the truth. Kaya sabi ko ng Bible, kaya nga yung mga hindi naniniwala sa Biblia, unang bagay na lack of knowledge of truth. Pangalawa, they are spiritually blind. They are spiritually blind. Sila po ay bulag spiritual. Sa 1 o 2 Corinthians chapter 4, verse number 4, malinaw na sinasabi ng Bible, the God of this world had blinded the minds of them that believe not. 1 Corinthians chapter 4, verse number 4, sabi ko dyan, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light, ang liwanag of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, shine unto them. Ito na malinaw, ang imahe ng Panginoon hindi rebulto. Ang imahe ng Panginoon, the image of God, ay the glorious gospel of Christ. Ang napakahalagang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Dapat ang Diyos ng sanlibutan nito, binulag ang kanilang kaisipan na hindi po sila makapaniwala, hindi sila naniniwala. Kaya nga, they must see with their eyes. Kailangan mamulat sila sa katotohanan. Diba? Sa John chapter 9, verse number 25. John 9, verse 25. Ano sabi ko dun sa John chapter 9, verse 25? He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, whereas I was blind, now I see. Yan ang condition po natin. Bagamat kung babasahin mo ito, yung rage ng Pharisee dito, yung galit ng mga Pariseo, dun sa bulag na nakakita, dahil pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan po ng pangangaral, sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos dito, sa panahon po nito. Itinatanong na, ikaw ba talaga bulag? Bakit nakakita ka na ngayon? Sabi niya, wala akong sa inyong pinagsasabi. Isang bagay lang alam ko, dati akong bulag, ngayon nakakita na ako.
So, ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya, kung ihahabing mo sa spiritual blindness, dito sa physical blindness ang tao po nito, ganun tayo eh. Namulat na ako sa katotohanan, babalik pa ba ako sa mali? Amen? Hindi na, di ba? Nakakilala ka na sa Panginoon eh. Babalik ka ba sa mali kong pamumuhay? Hindi na. Lumakad ka sa kagalakan ng Panginoon. Amen? Kaya nga po yun yung unang bagay. No? Ang unang bagay, nakita mo natin, the acceptance of the Scripture. Ang isa sa character trait ng isa pong mananampalatayang tunay ay meron pong pagtanggap sa katotohanan na ang salita ng Diyos ay totoo sa ating buhay. The Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Sabi sa aklat ng Hebrew. Hebrews 4 verse 12. Tingnan po yung Hebrews chapter 4 verse 12. Napag-usapan din lamang ang salita ng Diyos. Dito makikita ho natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse number 12. Kaya itong baguhin ang buhay ng bawat tao sa planeta na ito. Maging sa ibang planeta kung nakatira ka sa buwan. Sabi po ng Bible the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of joints and marrow, and discerner of the thoughts and intents of the heart. So, ibig sabihin, kayang baguhin ang puso mo. At nandito yung tatlong bahagi ng tao. Nandito po yung tatlong bahagi ng tao. Sabi ng Bible piercing to the dividing asunder of soul and spirit. So, ibang soul, ibang spirit. Of joints and marrow, that's the body. Okay? Kaya kung paano ang Panginoon ay Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ganun din ang tao. We have the body, the soul, and the spirit. Dahil nga lang, tayo sinilang ng mga kasalanan at espiritu ay patay. At mabubuhay lamang yan kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Yan ang katotohanan, sabi po ng Bible. Now, let's go to number 2. The affection for the brethren. Pangalawang character trait sa ating pag-uusapan ngayong gabi, if you are a true believer in Christ, our affection for the brethren. Look at verse 9 to 11. Again, 1 John chapter 2, verse 9 to 11. Sabi yan, he that saith he is in the light, and hated his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hated his brother is in darkness, and walketh in darkness, knoweth not whither he goeth, because darkness hath blinded his eyes. Ano sinasabi ho dito ni Apostle John? If we are truly born again in Christ, or born again Christian, we will love the brethren. John deals with that love here. Tingnan natin yung ilang bagay. Remember, pinag-usapan po natin, ang buong 1 John chapter 2 o 1 John ay the love of Christ, ang ibig ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po pinag-uusapan ni Juan dito, our affection for the brethren. Listen, diba? Dalawang klase pong love, vertical and horizontal. Vertical with fellow men, horizontal, loving God. Yung 10 Commandments, hati sa dalawa po yan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya nung tinanong ang Panginoon concerning which is the greatest commandments, ay sinabi ng Panginoon, dalawa lamang. To love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. And the second is like this, to love thy neighbor or the brethren as thyself. Kaya nga po dalawang bahagi. Now, affection for the brethren. Letter A, the deception. Look at verse 9. Siya na nagsasabing siya po ay nasa liwanag, pero dahil sa kanyang kapatid, namumuhay pa rin sa kadiliman hanggang ngayon. Bakit? Ito po, sabi po ni John. John speak of those who deceive themselves and seeking to deceive others also. Madaling unawain yung mga talata po nito, hindi tayo pwedeng lumakas sa katotohanan kung may galing tayo sa ating kapatid. Light and darkness cannot inhabit the same place or space. Light and dark, hindi nga naman talaga pwede yun eh. Pwede bang umukupa ang liwanag at kadiliman sa isang lugar? Hindi pwede. Kung madilim, madilim. Kung liwanag, liwanag. Paano yung dapat hapon? Ibig sabihin,
nagtatalo yung liwanag sa kadiliman. Ibig sabihin, patapos na ang liwanag, kapit hapon, di ba? Pasimula na yung dilim ng gabi. Eh, paano po yung bukang liwayway? Di ba? Ganun yan, Tagalog at English. Yung bukang liwayway is sunrise. Dapit hapon is sunset. Yun, ha? Sa mga batang hindi na alam yung bukang liwayway. Bukang liwayway is sunrise. The sun is rising. Kaya umpisa sa kadiliman ng gabi, dadako siya sa liwanag ng araw. Umpisa sa liwanag ng araw, dadako siya sa kadiliman ng gabi. So, hindi nga naman pwede na umuupa ang liwanag sa dilim at dilim sa isang lugar. Saan nakakita na katanghali ang tapat? Pagtingin mo sa langit, kalahati kadiliman, kalahati liwanag. Wala pong ganoon. Although there are some eclipse, yung eclipse po na yun, hindi ibig sabihin na nagsama yung liwanag sa dilim. Hindi. Natago pa rin yung araw sa dilim. Di ba? Yung solar eclipse. O kaya lunar eclipse. Pero hindi ito tinutukoy, hindi nga naman talaga pwedeng sabihin na mahal mo yung isang tao tapos galit ka doon sa tao na yun. O sa iyong kapatid, sasabihin mo mahal mo pero galit ka. Hindi pwedeng umukupa sa puso ng isang tao yung pagmamahal at nakagalit. Light and darkness cannot inhabit the same space, just as love and hate cannot inhabit the same heart. Yun ang katotohanan. Kaya nga po sabi sa 1 Corinthians, chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, verse number 2. Anong sabi ho ni Pablo sa mga taga-Corinto? Sabi po niya, though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I can remove mountains and have not charity, I am nothing. Sabi po ng Bible. So, tinutukoy dito ni Pablo yung pong agape kind of love. Pero tinutukoy niya po dito, hindi pwedeng mangibabaw yung galit sa pagmamahal. At hindi pwedeng nagmamahal at the same time galit. Sabi ng Bible, isa sa character trait ng isang tunay na Kristiyano ay iyong mapagmahal. Ayun, sabi ng Panginoon, love thine enemies. Love thine enemies. Anyway, ang Panginoon naman ang nalaban para sa iyo. Diba? Mahal mo yung kaaway. Panginoon ang bahala dyan. Sabi ng Bible, vengeance is mine, saith the Lord. If any man accuse you, do something bad sa iyong buhay in the past, patawarin mo siya. Mahalin mo sila. Panginoon ang bahala sa kanila. Isa sa Panginoon mo na lamang. Pero yung pagmamahal, hindi pwede po masamahan ng galit. Kaya yung deception na sinasabi mo dito. Again, in 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Verse 9. Verse 7 to 9. 2 Peter chapter 1, verse 7 to 9. Sabi ko dyan, 2 Peter chapter 1, verse 7 to 9. Pakita niyo po ba? Sabi po ng Bible, and to godliness, verse 7, brotherly kindness, and brotherly kindness, charity, that's love. For these things be in you and abound, they make you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sin. Sabi ko dito yung mga bagay na ninais ng Panginoon na makita sa ating buhay. Kaya nga po yun ang unang bagay, yung deception ng mga taong sasabing sila po ay Kristiyano, pero hindi marunong magmahal sa kapwa. Let there be the devotion. Verse number 10. Balikan po natin yung 1 John chapter 2, verse 10. He that loveth his brother abideth in the light. Siya, sabi ng Bible, na nagmamahal sa kanyang kapatid, namumuhay sa liwanag, nananatili sa liwanag. And there's none occasion of stumbling in him.
Walang okasyon na siya ay makakatisod sa mga ito. Amen? No? Kung sabihin, napaka-puso mo naman niya, konting bagay lang, natisod na siya sa akin. Sabi ng Panginoon, hindi ka nga dapat maging katisuran. Huwag kang magtawa kung mga tao, yung may mga Kristiyanong natitiso dahil medyo mababaw sila. Mapusong mamon sila. Hindi yun ang issue. Ang issue na isang Panginoon, hindi tayo maging katitisuran. Ibig sabihin, hindi tayo maging stumbling block doon po sa mga bagong Kristiyano kahit sa matagal na Kristiyano. The light of Christ has filled our soul and we now possess His love and show that love to others. Sa katotohanan, hindi mo alam ang tunay na pagmamahal hanggang hindi mo nalalaman ang pag-ibig ng Panginoon. Totoo po yan. Sa mga taong nagmamahal dyan, somewhere out there, akala mo tunay ka nagmamahal, hanggang hindi mo kilala ang Panginoon, hindi totoo yung pagmamahal. That's lust and desires. Human desires. Pero kapag natutunan mo yung pag-ibig ng Panginoon, yun ang tunay na pag-ibig. Sabi ko ng Bible. 1 John chapter 3, verse number 14. Sabi ko ng Bible for we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Ano sinabi mo dito ni Apostle John? We know that we have passed from death unto life. Paano ka lumampas kamatayan tungo sa buhay? Ligtas ka na eh. Amen? So ulitin ko, sabi sa 1 John chapter 3, verse 14, we know that we have passed from death to life. Paano mo nalaman na ikaw ay nakaligtas na sa kamatayan at may buhay ka na? Safe ka na eh. Kasi ligtas ka na, alam mo, hindi ka na makakapunta, hindi ka na pupunta sa impyerno at meron ka ng buhay na walang hanggang pangako ng Diyos. Ngayon, sabi ko dito, because we love the brethren. So, ibig sabihin, kakibat ng kaligtasan kay Kristo ay yung pagmamahal ay tinuro sa iyo ng Panginoon sa iyong mga kapatid. Sabi niya, he that love not his brother abideth in death. Ibig sabihin, pagka talagang wala ka pa rin pagmamahal sa kapwa, there's a possibility na hindi ka pa talaga ligtas. Okay? So may basihan talaga. Kaya sabi ng Bible, examine yourself whether you are in the faith. Prove yourself. Examine yourself. Examine mo ang sarili mo kung talaga kayo ligtas. Kung talagang ikay ligtas, hindi mo kaaway, kakumpetensya ang bawat Kristiyano. Amen? Kasi may mga taong kahilig makipagkumpetensya eh. Hindi mo kakumpetensyahan ang bawat Kristiyano. Ang ating takbuhan sa takbo ng buhay na ito ay individual time-tested run sa Panginoon. Hindi po ito o kompetensya, pagalingan, hindi. Hindi pagalingan maging Kristiyano, hindi. Ang buhay po natin, hindi pagalingan maging Kristiyano. We run, tayo tumatakbo sa buhay na ito as a Christian para ma-please ang ating Panginoon. Amen? Hindi ho pagalingan, hindi ho palakihan ng church, hindi ho payabangan, hindi palakihan ng building. Wala kang ganun sa Panginoon mas marami kang labor, kagala ka ng Panginoon, bigyan ka ng maraming blessing. Tama? Ganun po yun Ay sabi ko ng Bible now, we run not in vain. Kaya nga sabi ng Bible, the devotion, the light of Christ has filled our soul. Ang tunay na nagmamahal ay nalalaman ng pag-ibig ng Panginoon. Then let us see the despair. Again, in 1 John chapter 2, verse 11, last verse, sabi ko dito, but he that hated his brother is in darkness, walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because darkness hath blinded his eyes. At yung siya, nagsasabi, siya nagalit sa kanyang kapatid, ay namumuhay pa rin sa kadiliman. Lumanakad sa kadiliman, at hindi alam ang kanyang patutunguhan. So, yung sabihin, sinasabi dito ng Panginoon kung sino talaga ligtas Amen? Kung talaga ikay ligtas, namumuhay ka na sa liwanag. Kung hindi ka na namumuhay sa liwanag, sa kadiliman ka na namumuhay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So kahit
ka ng church, kahit nandito ka na kada linggo, tapos hindi mo pa naman tinatanggap si Kristo, you are still living in darkness. Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Di ba? Pag madaling ng gabi, nandun ka sa disyerto, talagang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? Pero kung merong liwanag na nagagabay sa iyo, liwanag ng ating Panginoon, tinanggap mo siya, merong liwanag sa buhay mo at tamang direksyon. Minsan dito, because the darkness had blinded his eyes. Bakit? Sino bumulag sa kanyang mata? Again, pinag-aralan po natin sa Korinto kanina. The God of this world. Kaya nga po despair. Again, John emphasize a sobering truth regarding hatred for a brother. A life of despair will always be present with a heart of hate. Again, a life of despair will always present in a heart of hate. Pag ang puso ang laman ay galit, nandun po yung desperasyon sa buhay mo. Di ba? Kaya maraming tao, despair. Ano bang ibig sabihin ng salitang despair? No longer have any hope or believe in any situation will improve or change. Di ba? Kaya maraming tao, iniwanan na yung buhay nila. Di ba? Maraming tao, ipapakatiwakal. Bakit po? They are in despair. Ano yung meaning ng despair sa kanila? Kawalan na ng pag-asa, mabago pa yung kanyang sitwasyon. Di ba? Without God, maraming taong gano'n. Hindi na kayang baguhin ang sitwasyon ko. Hindi na mababago ito. Lugmok na ako dito. So, anong ginawa nila? Di ba? Kumating sila sa punto, nakikilina ka ng buhay. Di ba? So, imagine ninyo, sabi nga 3 weeks na walang pagkain, pwede ka mabuhay. Okay? 3 weeks na walang pagkain. 3 days na walang tubig, pwede ka mabuhay. Okay? O ilang minuto na walang hangin, pwede ka mabubuhay. Pero napakadali ng tao na mawala ang kanyang buhay kapag nawala ng pag-asa. Diba? Ayon sa pag-aaral, diba? 3 weeks without food, pwede kang mabuhay. Yung Mahatma Gandhi daw nag-fasting 21 days bago namatay. So, 3 weeks yun, halos. 3 days without water, pwede kang mabuhay. Sabihin, mamamatay ka ng dehydration, walang tubig 3 araw. For few minutes without air. Diba? Pagka nalunod diba? Ilang minuto lang, kasi nasa loob na, nawala ng hangin, kinapos ang hangin, nasupokit sa tubig, na-drown. But, napakadali sa isang tao na mamatay without hope. Pag nawala ng pag-asa. Yeah? Kaya nga po sabi ko ng Bible na hindi pwedeng mangibabaw ang galit sa puso ng isang Kristiyano. We cannot walk in the light of Christ and hate others. Hatred opposes the very nature of Christ. Ang bagay para mawala ang hatred sa buhay natin. Una, forgive. Forgive. Pangalawa, forget. How can we forgive? Sabi ko ng Bible, for Christ forgave us. Look at Colossians. Para kayo makapagpatawad. Noong araw may nambuli sa akin, kaya ako gantagal sa tao patawarin ko na siya. Bakit po? Kasi sabi ng Bible sa Galatians o Colossians chapter 3 verse number 13, sabi ko ng Bible, forbearing one another, forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Para mawala ang galit sa puso, forgive. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, natawad ka. Colossians chapter 3, verse number 13. Okay? Ephesians chapter 4, verse 32. 4, verse 32. Meron bang 32? Sabi ko dyan, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another,
even as God for Christ's sake had forgiven you. Dahil lang kay Kristo, ikaw ay tinatawad na ng Ama. Amen? Kaya magpatawad ka rin. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. So we must forgive others also. Para mawalang galit, forgive. Pangalawa, forget. Sabi po ng Bible sa Philippians chapter 3 verse 13. Philippians chapter 3, verse number 13. Napagandang lesson, mga kapatid na. Philippians chapter 3, verse number 13 and 14. Ano sabi ni Pablo sa kanila? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. We must forget, for Christ called us. Kalimutan sapagkat ang Panginoon tinawag tayo. Sabi niya, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon, love thy enemies. Mahalin mo yung kaaway. Christ also called us. God pardon us and forget our sins. Sa aklat po ng Micah, yun na natin wawakasan. Micah chapter 7. Micah chapter 7, verse 18 and 19. Sabi yan, who is a God like unto thee, that pardon iniquity, and passeth by transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. Micah chapter 7, verse 18 and 19. Again, who is a God like unto thee, that pardon iniquity? Sino Diyos sa kagaya mo, Panginoon, na nagpapatawad ng ating kalituan, and passeth by transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. He will return again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Amen? What a great God. Dakila ang Diyos. Sabi ko ng Bible. Kaya nga, dalawang bagay na gusto kong ibahagi ngayong gabi. Acceptance of the Scripture. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Pangalawa, mahalin mo yung mga kapatid. Mahalin mo yung mga tao. Sabi ko ng Bible. Forgive, we must forget also. Nais ng Diyos makita sa ating buhay, mga character traits ko rin. Nakikita na bukas sa atin. Amen? Kaya nga po, sa ating pag-aaral, loving God, the love of Christ, in the book of 1 John, marami pa tayong matutunan patungkol po sa pag-ibig. Malawak naman talaga yung pag-aaralan patungkol sa pag-ibig. Amen? Ang tawag hindi lang po yung parang affection ng isang tao, hindi malawak. Tayo po yung mawit ay sa pang-awitin. Awitin po natin 219, have you any room for Jesus? Have you any room for Jesus? 219. Bago tayo magbukas sa panalangin. Sing the first verse now. Have you any room for Jesus? He who bore your load of sin. As he knocked and asked admission, sinner, will you let him in? Room for Jesus, King of glory. Hasten now his word obey. Swing the hearts so widely open. Bid him enter wide.
silent, and thy Savior's bidding cease. Room for Jesus, King of glory, hasten now His word obey. Swing our hearts door widely open, bid Him enter while you may. Kahit may manalangin, maraming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong dakilang bagay na inyo pong ibigay sa amin. Pamagitan po ng iyong salita ngayong gabi, dalangin po namin, O Diyos, tulungan niyo kami patuloy na magmahal at umibig na kagaya po ng pag-ibig na inyo pong ibigay po sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng mga talata po nito ay tunay na natutunan po namin kung paano po ang dakilang pag-ibig na inyo pong ibigay sa amin at nais po niyo na ibigay din namin sa iba. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay po ang Espiritu Banal siya nagtuturo at ibibigay po sa amin ang kaunawaan ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng kapahingahan sa magdamag, kalakasan po sa kinabukasan. Patuloy na pinipray din namin kung paano namin sa buhay na sila po'y maabot ng iyong salita, lalo po sa mga tao wala pa kay Kristo. Dalangin din namin, O Diyos, bigyan niyo kami ng puso na meron po pagnanais na maabot ang iba at maligtas na mamagitan po ng aming Panginoon Kristo. Kayo po magbigay sa amin ng kapahingahan sa magdamag, kalakasan po sa kinabukasan. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang aming pong patuloy po na preparasyon para sa aming pananambahan this coming Sunday. Masa kami na kami po ay makakapag-abot na marami pong mga bisita at sila po ay makasumpo ng kaligtasan kay Kristo. Amin din dalangin ng mga kapatiran po namin may karamdaman. Kayo po magbigay ng kagalingan po sa kanila. We are praying for Brother Noel na patuloy po nabigyan siya ng kagalingan. Hopefully na isang araw sa po ay makabalik ulit. Kasama namin sa aming sama-sama pagpipikon. Ingatan niyo po ang bawat isa. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. May the Lord bless us all always sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po.